Okay, alright. Bago po natin umpisa ng ating topic for today, gusto ko lamang po i-subscribe ninyo ang ating YouTube channel na Peanuts Vlog at paki-like, subscribe at share naman po dahil isang malaking tulong na po yan para sa ating lahat at maraming salamat po. Huwag naman po kalimutan na panoorin ninyo hanggang simula at hanggang dulo po. Okay, update po tayo sa Kim Pao ganap for today guys. Alam kong marami na naman po ang nag-aabang sa Kim Pao sa ngayon. Mga alindog-alindog dyan, makinig po kayo. Dahil ang Kim Pao po sa ngayon ay umaarangkada na naman. Okay. Ayun po sa ating legit na sources guys is si Paolo Avellino po ay bumili ng damit ni Kimi sa kanyang sariling savings daw. I don't know if anong klaseng damit yun guys, pero ayun po sa ating legit na sources is binigay daw ito ni Paolo Avellino kay Kimi. Pero ang sabi ng ating legit na sources guys is napakasimple lang daw yung cover nito. Pero yung laman daw nito is very swag at very expensive daw guys. Mahilig daw kasi si Kimi sa mga damit na kung saan po ay siya ay komportable. At tinanong daw naman ni Paolo Avellino siya kung ano yung mga kahiligan niya mga damit. Ayun po ay nagsabi din po si Kimi. Pero may pero po dito guys, kakaiba daw tong damit na to kasi litaw na litaw daw yung kagandahan ni Kimi dito. Kahit naman po anong klaseng damit yung gagamitin ni Kimi ay litaw pa rin yung kanyang kagandahan. And even though simple lang man yan o kung anumang klaseng damit, talagang kitang-kita mo yung kagandahan ni Kim Chiu sa lahat ng bagay po. Dahil ito po si Paolo Avellino ay todo effort kay Kimi sa ngayon dahil si Kimi po ay isa sa mababae na hinahangaan at minahal ni Paolo Avellino ng lubusan. We cannot question the love na binibigay ni Paolo Avellino kay Kimi kasi halos lahat naman po ng mga naging ex ni Paolo Avellino, sa mga ex niya ay ang kwento naman po sa kanya is mapagmahal na tao po si Paolo Avellino sa kanyang mga girlfriend, sa kanyang mga naging karelasyon guys. At hindi lamang po yan guys, kahit madami pong nambabas kay Paolo Avellino, kitang-kita pa rin natin na dead man lang yung mga bases sa kanila. Okay. Ayun naman sa ating mga legit na sources guys, ay ginamit na daw ni Kimi yun one time, yung damit na yun na regalo ni Paolo Avellino at laking tuwa daw nila dahil sa dami ng damit ni Kimi ay yung favorito daw niya yung regalo ni Paolo Avellino sa kanya. Para naman pong balitang iatid natin at mga ibang topics po sa kanya ay ayun po sa ating legit na sources guys is si Kim Chiu po sa ngayon ay dumaragsa yung kanyang business na bag. Ang dami daw bumibili guys. Sobrang todo effort kasi si Kimi sa pagla-live at sa pagbebenta ng kanyang mga gamit. Kahit ang dami niya pong mga schedules ay yung mga free time niya po ay sa store talaga siya nagtatambay sa sarili po niyang business guys. Alam naman din po natin na mahilig si Kim Chiu sa business at yun po ay nasa dugo niya yun. Hindi naman natin yan may pagkaila kasi may pagka-Chinese kasi siya di ba? Kaya nga po napamahal si Paolo Avellino sa kanya dahil marunong po siyang humawak ng pera at hindi lang po yan, mas mahilig pa siya sa mga business na kung saan ay kaya niya pong buhayin ng kanyang sariling pamilya sa pamamagitan lang po ng kanyang pagbi-business. See to it first guys sa mga business po ni Kim Chiu guys is maraming nambabas dito dahil kakaiba daw yung klase ng mga bag design na bag ni Kim Chiu. Pero hindi naman dapat kailangan ibabas yun para sa sarili kong opinion guys Hindi naman kailangan ibas pati yung mga business nila
Kung ayaw mo yung tao, wag mo namang ibas. Sabi ka naman ng yung mga appreciable na opinion ba. Hindi kailangan kapag may nakakakita ka or nakita ka na ikakabuti ng isang tao ay binibigyan mo ng kahulugan or binabas mo siya sa mga maling pamamaraan ba. Hindi po yan tama, guys. Advice ka lang po sa mga bashers ay may mga pagkakataon din po na nagkakamali kayo at wala lang ng sisita. Pero wag naman po yung overacting na mambas kayo parang kilalang kilala nyo ng buong buo ang Kim Chiu at si Paolo Avellino. Yan lamang po yung masasabi ko sa mga bashers na todo effort na mambas sa kanila tuwing may nakikita silang maganda sa Kim Pao at hindi nila iniisip yung mga kabutihan ba. Always lang yung kapangitan. Yun yung siguro yung nagpapasaya sa kanila. Pag nambas sila, ang sarap siguro sa pakiramdam para sa kanila. Pero that's wrong, guys. Mas maganda pa rin positibo tayo sa lahat ng bagay. Dahil ang pagiging positibo po ay yan po ay nakakadagdag sa ating kagandahan, sa ating blessing pang araw-araw. Okay. Dadako naman po tayo kay Paolo Avellino na kung saan po ay namata na naman siya sa gilid-gilid daw. Ang ibig kong sabihin na gilid-gilid is sa labi daw ng kondo nila Kim Chiu. Palagi daw na mamatahan si Paolo Avellino ayon po sa guard. Palagi daw dun siya nag-i-standby. I think they were all live together already. Pero hindi lang kasi yan na isa sa publiko. Balikan po natin yung previous na interview kay Paolo Avellino na si Luis Manzano. Yung si Luis Manzano na nag-interview sa kanya at yun po yung tinanong siya ni Luis Manzano kung hanggang lang ba sa show lang yung kanilang closeness ni Kim Chiu or yung sa reality. Ayun po dito, guys, is hindi po makasagot si Paolo Avellino kasi ayon sa kanyang mga management ay hindi pa kinakailangan na sagutin ni Paolo Avellino yung mga ganun na terms. Kasi kabago-bago pa lang ata nila nun at saka hindi pa sila nagtatagal. Start pa lang ata yun ng linlang. Yun yung parang kasi medyo mahaba pa yung buhok ni Paolo Avellino. Yung kasi yung basis natin, guys, 'di ba mahaba kasi yung buhok ni Paolo Avellino dun sa linlang. Tapos nung napa-interview siya is mahaba din yung kanyang buhok. So aside from that, medyo chubby pa ng konti si Paolo dyan So yun yung part siguro na start pa sila ng linlang or nasa linlang pa lang sila na process. Kaya nga po dito ay sinubaybayan ng mga ibang netizen or mga lahat ng mga netizen yung kanilang mga show dahil alam nila na kapag sinusubaybayan mo sila ay mas marami po ang nanggigigil or mas marami po yung napapasaya nila sa lahat ng bagay, guys. Si Luis Manzano po ay hindi na lang nakapagsalita nung mas pinili ni Paolo Avellino na parang may challenge kasi yun. Pag hindi mo masagot is may challenge siya. Pero pag masagot mo is okay lang. At saka may lie detector ata. Parang ganun pa yun. Medyo matagal na kasi yun, guys. Kaya ni-refresh ko lang po kayo para malaman din ng mga iba dito na si Paolo Avellino po ay noon yun. Pero sa ngayon po ay talagang umaamin na po silang dalawa. Sa pamamagitan lang po ng kanilang actions at sa pamamagitan po ng kanilang mga sinasabi sa mata. Pasensya na kayo, guys, sa aking boses kasi may mga sipon kasi ako, guys, mga trangkaso at ubo ng konti kaya medyo yung boses ko po is paloob yung kanya. Paloob po yung boses ko. Pasensya na pag hindi nyo po naririnig na maayos. Pagpaumanan nyo po ako, guys, sa mga fans ko dyan. Sana maintindihan nyo ang ating sitwasyon. Okay. Balik po tayo sa intriga nito. Sa intriga naman, guys, is alam nyo, guys, si Daniel Padilla. Kay Daniel naman tayo, guys. Ay kukonect natin ito sa Kim Pao. Kay Daniel Padilla po, guys. Si Daniel Padilla po ay lumalaos na siya. Kaya maraming mga netizen pong nagsasabi na hindi pa laos yung kanyang pelyedo pero yung pagka Daniel Padilla niya ay laos na siya. Kumbaga is
wala na siyang masyadong project. Kaya marami dito sa atin na sinasabi na dapat magpakatatag daw si Daniel Padilla dahil hindi na siya babalikan ni Catherine. Itong usapan kay Catherine guys is medyo close kasi sila Paolo Avellino at saka itong si tawag dito na yung friend ni Catherine Bernardo. Pero hindi close si Paolo Avellino at saka si Catherine. At ito din si Catherine at saka si Kim Chi is friends naman sila pero hindi sila masyadong close. Yung friend ni Catherine Bernardo, yun yung close nila ng Kim Pao. Close ng Kim Pao yun. Ayun po sa ating legit na sources guys is ginagamit po ni Paolo Avellino ang Kim Pao para mabigyan po siya ng mga extra income daw. Kumbaga at saka extra effort din daw kay Catherine. Dahil pala itong si Daniel Padilla po ay namamataan pala doon sa labas ng bahay nila Catherine kasi mansion yun, nasa subdivision sila. Eh yung gwardiya doon, sinabihan ng mami ni Catherine na pag nandyan si Daniel is i-contact ka agad at sabihin ka agad sa kanila para sa ganun ay hindi siya basta-bastang papasukin pa. Kumbaga is hanggang gilid-gilid lang si Daniel sa kanya. Sa katauhan kasi ni Daniel guys is kinonbinsin niya yung friend nila Kim Pao na kausapin si Catherine dahil nga po dun sa Hello Love Goodbye na pelikula nila Catherine at Alden Richard ay talagang trending na trending. Eh parang sa tingin ni Daniel is nanliliit siya dun. Instead sana daw na siya yun, eh napunta kay Alden yung blessings at napunta din kay Alden si Catherine Bernardo. Para sa ganun po guys is gagamitin niya yung kaibigan nila Kim Pao para kausapin ng Kim Pao para idaan pa lang kay Catherine Bernardo. Pero ang sabi daw ni Paolo Avellino guys is wala kaming pakialam dyan kasi iyan po ay kumbaga is iyan po ay sarili nilang problema. Ayaw daw po nilang maidamay or ayaw daw po nilang maisali sa kanilang sariling problema dahil iyan po ay mahirap na. Sarili nila kasing relasyon niyang pinapasok nila. Hindi yan basta-basta. Ayon po yan sa ating mga legit na sources. Nasabi daw pa ni Paolo Avellino kay Daniel na, bro, sabi daw niya, hindi kami pwedeng mahimasok dyan kasi mahirap na at nasa tamang edad naman na kayo, kaya kayo na din yung magayos dyan. Hindi na yung mga ibang tao yung magayos sa sarili niyong problema. Kasi mas nakakahiya po pag ibang tao yung magayos sa sarili niyong problema. At ito naman daw si Daniel Padilla is medyo hindi daw tanggap yung opinion ni Paolo Avellino kaya nag-cryptic post din po siya daw. Ayon po yan sa ating legit na sources kasi si Daniel po is masyadong mayabang. Kitang-kita naman natin yung kayabangan ni Daniel. Alam naman natin yung guys. Lahat naman ng makasama niya sa showbiz nayayabangan sa kanya kasi ang pakiramdam niya siya na yung sobrang sikat sa ngayon. Buti na lang po at sinabi ni Paolo Avellino yun kay Daniel Padilla kasi itong si Daniel po ay sobrang kulit niya kay Kim Chu at medyo hindi naman nagustuhan ni Paolo Avellino yung ginagawa ni Daniel na kinukulit niya si Kim Chu dahil nga po alam naman natin na ayaw nilang makisingit or ayaw nilang gumawa din or kumbaga is ayaw nilang makisawsaw sa mga may problema na hindi naman dapat sila pakialaman. Yun yung punto ni Paolo Avellino dito. Pero kay Daniel kasi guys, alam naman natin na sobrang tigas na kanyang ulo. Tingnan mo nga yung style niya sa ngayon is parang hindi mo nga siya makilala at sabi naman na may iba is sobrang humble niya. Pero we don't know guys, we don't know kung ano talaga yung katotohanan dito dahil lahat naman tayo guys is ang gusto naman sa kanya is babalik sa normal. Pero hindi na siguro yan babalik guys, depende na yan sa kanya. Kaya wag naman sana niyang gamitin ang Kim Pao para sa kanyang sariling kapakanan dahil ayaw na mga Kim Pao yung nadadamay ang Kim Pao sa kanila. Balik po tayo kay Paolo Avellino guys. Si Paolo Avellino po guys is isa sa mga sikat at mabait na tao sa kanyang henerasyon at alam niya kung ano yung kanyang paninindigan. At higit sa lahat guys is
maamo yung kanyang mukha. Sa kanyang kaamuan ng kanyang mukha guys is naiintindihan niya yung mga sitwasyon na kung saan po ay kahit may tampo si Kim Chiu sa kanya ay naiintindihan niya yun alang-alang sa kanilang relasyon at iyon po ay binibigay niya talaga kay Kim Chiu. Hindi yun basta-basta na hindi maintindihan ni Paolo Avellino. Lahat ng bagay pagdating kay Kim Chiu guys is naiintindihan ni Paolo Avellino at marami yan. Marami dyan ang nakakakita dyan guys. Kaya sa atin dito guys, ang update natin sa kanila is napakaganda. Always positive po tayo kasi pag positibo po tayo, lahat po tayo ay maging masaya sa pangharaw-araw natin. Kaya iwasan po natin yung mga basers yan na kung saan po ay lulong na lulong sila sa pambabas at yun po yung kanilang kasiyahan. Okay. Balik po naman tayo sa iba naman na blind items natin guys. Ang blind items natin for today guys ay punta tayo sa actor na ito. Si actor na ito ay crush daw niya si Kimi. Ito ay sikat ha. Nabanggit din ni Ogie Diaz ito. Na blind items din niya ito noon pero nabas kasi siya. Pero may mga pruweba po tayo na totoo yung sinasabi ni Ogie Diaz. Kasi ang actor na ito ay umamin na gusto niya si Kimi at gusto niya makatambal sa lahat ng mga shows. Gusto din daw niya makatambal si Kimi sa pagkanta parang kung duet ba gusto daw niya. Pero ayon sa ating mga legit na sources guys is parang ang pinapatambal na muna kay Kimi is yung hindi naliling sa kanya Dahil sila Darren Espanto at sa mga iba pa. Pero yung mga actor na naliling at gustong makatambal si Kimi ay yun po ay hindi pinapatambal sa kanya dahil sa kadahilanan na ayaw nilang mabuwag or ayaw nilang malito ang Kim Pao fans at yun naman ay tama sa kanilang decision. Dahil pag linilito mo kasi ang mga fans mo ay hindi na nila alam kung ano yung tawag at ano yung tambalan na itatawag sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aking update at maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.